Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programang Dr. Love. Nakakatuwa pong isa na namang institusyon sa radyo ang inyong programa dahil sa tagal na po nitong sumasahimpapawid. Salamat po dahil merong katulad niyong gumagabay sa mga katulad naming may pinagdadaanan sa buhay. Tawagin niyo po akong Angie, 44 anyos, mula po ako sa San Mateo, Rizal. Ako po ay may asawa at merong 2 anak. Pareho po kaming may trabaho ng mister ko at sa kabutihang palad, nakakapag-ipon naman kami, lalo na't nag-abroad naman kami years ago. Pero sa mga maling desisyon o investments, nagsimula ang problemang idudulog ko sa inyo, Dr. Love. Taong 2013, nang makipagsosyo ang mister ko sa rent-a-car business ng kanyang high school friend na kumpare din namin. Sa totoo lamang, ayokong pasukin namin ang business na ito pero mapilit ang mister ko at wala ako nagawa. Malaking part ng savings naming dalawa ang napunta dito and after 2 years, nalugi po ito at nagsara dahil sa mismanagement. Taong 2019 naman nang nakisosyo siya sa kapatid niya sa Bicol sa koprahan. Ayoko rin sana pero napapayag niya ako para raw makabawi kami sa naluging negosyo noon. Sa kasamaang palad, pumanaw ang kanyang kapatid dahil sa COVID at nagamit ang kinita ng koprahan sa pagpapa-ospital nito. In short, wala na po kaming nagawa para mabawi man lamang ang inihulog naming kapital dito. Sa ngayon, gusto naman niyang magpatayo ng coffee shop at car wash business ng isa naming kakilala sa subdivision. Heto na naman kami, Dr. Love, para lang kaming nagsasayang ng pera, pagod at panahon. Nanghihinayang kasi ako sa perang inilalaan namin noon pero nauwi lamang sa wala. Ayoko lang din kasing pag-awayan namin ito pero kailangan din kasing matuto na siya sa mga nangyari sa amin noon. Pati mga anak namin hindi nasang-ayon sa plano ng mister ko. Ano po ba ang dapat namin gawin, Dr. Love? It is worth another chance to venture to another business or wag na lang dahil baka buminggo na kami. Salamat po sa ipapayo niyo sa amin, Dr. Love. Hopefully, ito ang magiging guide namin sa susunod naming mga hakbang na may kinalaman sa problema ko. Salamat uli and God bless. Umaasa ng lubos, Angie ng San Mateo, Rizal. Maraming salamat, Angie. Itong isang magandang nakatatakot na temptation kapag tayo nakapag-ipon. Now, sa mga taong maraming naipon, sa mga taong ipinanganak na may kutsarang ginto sa kanilang bibig, okay lang yan, no? Meron akong mga kilalang negosyante na, sige, invest dito, invest doon, o hindi kumita, okay lang yan, sige, mag-i-invest ulit, kasi maraming pinagkukunan. Pero sa mga katulad nating isang kahig santuka na pinaghirapan ng pawis, hirap, panahon at dugo ang mga perang naipon natin, masakit para sa atin na mawala ng ganun-ganun na lamang. Una, ang nakita natin dito, maganda ang intensyon ng iyong asawa na siya ay magpundar ng negosyo. Yan naman talaga ang totoo. Dito sa Pilipinas, kung mamamasukan ka, mamamatay kang tirik ang mata. Maniwala ka sa akin. Sa edad kong ito hanggang ngayon namamasukan pa rin ako. Bakit? Kasi wala pa rin akong pera na ipon na malaki para makapagtayo ng negosyo. Di ba? Sa Pilipinas, kapag nagsimula kang mamasukan at hindi ka nakapag-ipon ng malaki para makapagnegosyo,
mamamatay kang namamasukan pa rin. See? Kailangan talaga para umangat ka, magnegosyo ka dito sa Pilipinas. Ay yung iba naman, ibang negosyo ang ginagawa. Yung mga nasa kapangyarihan, kinukuha yung pera ng iba. Yung iba naman, nagsasamantala sa kahinaan ng iba. Hindi naman maganda yon. Pero dapat malaman ng asawa mo na ang pagpasok sa negosyo is a risk. At ito ay pinag-aaralan. Napuna ko lang na usapang lasing lang yung ginagawa ng asawa mo, mag-i-invest siya ng gano'n-gano'n lang. Wala kayong pirmahan, walang security. You know? Alam nyo, ang pagpasok sa negosyo, hindi porke may pera ka, magninegosyo ka. Una, kinakailangan, meron kang passion doon sa negosyo na papasukin mo. May alam ka kung paano i-operate ang negosyo na itatayo mo. Meron kang project study kung ano ang ROI, Return of Investment, gaano katagal bago bumalik yung puhunan mo. Itong mga bagay na ito ay pinag-aaralan. Ano ang clientele mo? Anong serbisyo at paano mo ma-attract ang iyong clientele? Paano mo ma-maintain ang business mo? Kung ito'y hindi pag-aaralan at papasok ka lamang kahit nga car wash lamang o coffee shop, at hindi mo alam ang takbo ng negosyo, Angie, babagsak din kayo. May isang kaibigan ako sa Quezon City na meron silang Japanese restaurant. Ang galing. Daming taong nagpupunta. Ang daming kumakain. Pero bakit bumababa ang income, ang sales ng restaurant? They found out, Jake, they found out na yung mga nagtatrabaho sa kitchen, inilalagay ang mga steak sa ibinabalot sa plastic, ilalagay sa basura, at pagdating ng hapon, una-unahan silang magtatapon ng basura at doon kukunin ang steak at iuwi sa bahay. Wagyu, totoo. Kaya nagtataka yung kaibigan ko, bakit bumababa ang sales, nauubos ang ating stock hanggang sa nahuli niya. So, bakit ko kinukwento? Pag hindi nyo alam kung paano paandarin ang negosyo, lolokohin kayo ng empleyado nyo. Empleyadong pinasusweldo nyo na, lolokohin pa rin kayo. See? So, ano ang aral? I'll tell you something. Yung aking manugang na kauuwi lang, katatapos lang ng bakasyon, nandoon sa United Arab Emirates. Ang trabaho niya, gumawa ng mga negosyo ng isang mayamang Emirati. Yun ang trabaho ng aking manugang. Anong trabaho niya? Pag-aralan, mag-project study. Ano ang mga problema? Ano ang dapat na gawin para umunlad? Paano masusustain ang negosyo? And things like this. Pag yan ay wala, dapa tayong lahat. Plus, makakatagpo ka pa ng mga empleyado na sinusweldohan mo na, ninanakawan ka pa. Kapag hindi alam ng asawa mo yan, huwag na muna kayo magnegosyo. Kasi magtatapon lang kayo ng pera. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.